Diyos, na makasunod kami sa kalooban mo. Kahit mahirap, puno ng pagsubok, bighani. Ngunit Lord, alam namin sa bawat pag-iyak, sa bawat luha, mayroong tagumpay. Sa kabila ng kapaguran, mayroong pagpapahinga sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, na patuloy
Ayun po, papagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. God is good. And all the time. Yun, praise the Lord. So, yun po, bago po tayo magsimula, i-acknowledge po natin ang presence ng ating mga pastora, kay Pastora Saibel, kay Pastora Babes, kay Pastor Wen, wala pa. Ay parating pa lang, on the way pa lang, kaya sa ating mga elder, kaya Brother Lowy, Sister Au, sa mga kapatid natin naririto. Kaya bago po tayo magsimula, syempre po, lahat tayo ay may pasasalamat sa Panginoon sa ginagawa at gagawin ng Panginoon sa ating buhay. At tawagin ko po ang ating kapatid upang magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon, si Eli Bonus. Pakalapakan po natin ang ating Panginoon. Hello po, good evening po. Napapasalamat po ako kay Lord kasi this Monday, I was absent sa school kasi may check-up po ako sa De La Salle. And I was really shocked and amazed today kasi my doctor said that almost after 2 years of using gamot, I can stop after 2 days because there's a lot of progress na and I'm really close to healing. So, really thank God that almost answered na yung prayer ko and I pray for 100% healing. Yun lang po. Ayun, praise God sa buhay na Sister Ellie. So nakita natin talaga kung paano na simula noon hanggang ngayon talaga yung healing na binibigay ng Lord sa kanya. At syempre po, kasama na rin doon yung prayer ng bawat kapatiran. Kaya sabi nga, kaya nakaka-bless yung mga kapatiran na kapag tayo may mga pinagdaraanan sa buhay, ilalagay natin sa GC at ang bawat isa ay magpe-pray. At alam po natin na i-answer ng Lord yung mga prayer na iyon. At pangalawa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay na ating kapatid, si Sister Mariel Balana. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil every Wednesday nakaka-attend ako. At nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. At pinapasalamat ko kay Lord yung pinagpipray natin na para sa provision ng speech therapy ng aking apo. At talagang totoong si Lord yung nagpro-provide sa atin ng ating mga pangangailangan. At pinapasalamatan ko din si Lord dahil meron ng development yung apo ko, nakakapagsalita na siya, kahit na by words pa lang yung sinasalita niya. Kasi 3 years old na siya mahigit, talagang nung una wala talaga siya. Dada lang nasasabi niya, tsaka mami. Talagang nung inassess siya ng doktor, talagang ASD talaga yung lumabas at tsaka speech therapy. Kaya mabigat sa buhay kasi ang talagang assessment pa lang 5,000 na. Tapos after nun, yung yung pagti-therapy na yung OT na tinatawag. Twice a week yung kanyang therapy sa OT, 801 hour. Twice a week yun. Tapos ngayon nadagdagan na siya ng para sa speech delay kasi nagkaroon na siya ng focus. Kaya talagang bagay pinapakita talaga ni Lord na pagtapat ka talaga sa Kanya, mas higit siyang tapat sa'yo. Kaya yun lagi natin pangahawakan na magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya lahat ng kung ano yung dinadaing natin na para hindi tayo mabigatan. Diba sinasabi niya nga na kung ano yung nakakabigat sa inyo, ibigay nyo sa akin dahil siya yung papasan ng ating kabigatan. Basta pag idinulog mo na sa Panginoon, wag mo nang bawiin. Kasi para talagang maluwag na sa kalooban mo na hindi mo na siya ulit mararamdaman, yung bigat na yon. At ipinagpapasalamat ko pa rin kay Lord yung provision niya sa pang-araw-araw dahil wala nga kaming mga trabaho pero binigyan niya kami ng kahit papaanong source of income na talaga namang patuloy niyang pinagpapala. Kaya sa kabutihan ng ating Panginoon talagang mararamdaman natin yung kanyang pagmamahal sa atin, yung hindi tayo nag-worry
worryless na kasi pag nasa Lord tayo. Hindi na tayo mag-iisip na, unlike before na iniisip mo na nagtatrabaho ako, papasok ako kinabukasan, wala akong panggas. Naranasan kong nagtutulak ako ng motor, na talagang titirik yung motor ko, papasok ako sa trabaho, wala akong baong kahit 5. Naranasan ko po yan, pero dahil sa pagmamahal sa akin ni Lord, inalis niya na ako. Huwag ka na magtrabaho, hindi ka na mahirapan. Diba? Kaya pinapapurihan ko at pinasasalamatan ng ating dakilang Diyos. Thank you, sis. Salamat sa kapatid natin. Talagang, yun nga yung sinasabi natin na there's a power in prayer. So, kaya po sabi nga, keep on praying always sa lahat ng mga circumstances na nangyayari sa ating buhay. Dahil alam talaga natin na kung sa atin lang sarili, hindi natin kaya. Pero through the prayer ng bawat isa talaga na nakikita natin yung pagtugon ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. At yun po, tawagin ko rin si Sister Odi upang magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord sa buhay niya. Magandang gabi po. Hindi ko po birthday. Nakita ko lang po talaga itong damit na to sa ano. Ang tagal na po hindi nasuot, kaya sinuot ko. Pero ayun po, hindi po kasi ang dami mo nagsabi, ba't daw po? Pero ayun, salamat po sa Lord kasi tapos na po yung first sem namin. So, pa second sem na po kami. Third year na po ako. So, next year, fourth year na. Lord willing po, malapit na talagang makagraduate. Pero malayo pa po and ayun nga, sa grades, struggle po talaga. Pero ayun, parang kalaban ko lang din yung sarili ko kasi maraming expectation. Pero salamat pa rin sa Lord, sa grasya niya kasi ayun po, nakakauwi pa rin po ng ligtas. Yun talaga yung parang pinaka-prayer kasi gabi na po talaga lagi yung uwian and ang dami po talagang loko-loko sa kalsada talaga makikita po talaga kahit parang balot na balot ka na pero yung ano po nila lalo na po yung mga lalaki parang kahit anong suot mo talagang parang manununggab sila pero yun salamat pa rin sa Lord sa po and sa family din po. Do lagi po nagkakasakit yung dalawa kong kapatid pero praise God po kasi hindi po ako dumadagdag sa kanila. Ayun, parang ako lang po ata yung hindi nagkakasakit sa amin pero sana hindi mabate. And ayun, salamat sa Lord kasi bakasyon po ngayon 2 weeks so makaka-attend po sa mga gawain and praying po sa schedule for second sem sana po maging maayos. Hindi po siya matapat dun sa mga schedule sa church para maka-attend pa rin. Ayun lang po. Ayun, salamat sa ating kapatid na looking 18 years old, di ba? Ayun, talagang sabi nga alam natin talaga na kaya tayo nakapagpasalamat sa Lord dahil ang daming ginagawa ang Lord sa ating buhay sa maliit o malaki mang bagay. Nakikita natin yung protection, provision at talaga yung favor ng Lord sa ating buhay. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord sa patuloy na pagkilos ng Lord sa aming buhay. Talagang sabi nga walang perfect family, walang perfect na mga anak, walang perfect na pagsasama ng mag-asawa, pero doon po namin nakita kung paano talaga yung Lord nagbibigay ng katatagan sa aming buhay. Talagang simula noon hanggang kanina talaga lagi kami nagpipray ni Benji. Do ako po yung naglilid, basta pag sinabi niya na alis na ako, upo na po siya sa sopa, alam ko na ibig sabihin niya na magpipray na kami. Kaya po salamat sa Lord sa, sabi ko nga yung noon na hesitant ako mag-share sa kanya, parang tatanggapin kaya niya yung sasabihin ko. Pero through the grace of God, talaga po na nakikita ko na patuloy na nire-restore ng Lord yung family namin. May mga iba-iba bang sitwasyon na pinagdaraanan. Alam ko talaga na sa atin bilang mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Pero doon po namin nakita at nakikita talaga yung provision ng Panginoon. At yun nga rin po doon sa trabaho na meron ako, sabi ko nga parang napakahirap pero alam ko kaya hindi ako nawawala doon. Dahil doon ako dinadala ng Panginoon. At yung mission na pinapagawa niya sa akin, hindi madali dahil po, syempre po, iba-iba mga unbeliever, iba-ibang mga religion ang meron sila. Pero doon ko po nakita kung paano talaga na humihingi ako ng wisdom sa Lord, na unti-unti po, hindi agad-agad kasi
meron po ako dalawang nadi-disciple, do hindi talaga agad sila, hindi ko makuha yung oras nila. Pero yun po, salamat sa Lord na yun pong yung na-share ko kay Pastora Babes na kanina po nagpunta ulit siya sa bahay. Nakakatuwa lang po talaga yung Panginoon na akala mo kung ano lang, bakit pupunta sa bahay. Tapos biglang mag-pray kayo. Yun po lagi, basta pupunta siya sa bahay. Laging gano'n, parang member of the family na rin po sila sa amin. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord na dating hindi kong ginagawa, pero sabi ko, hindi ko makakaya yon kung ako lang mag-isa at alam ko kasama ko ang Panginoon, kaya nagagawa ko yung mga bagay na sabi ko, hindi ko tinataas yung sarili ko kasi alam ko yung kakayanan ko, pero alam ko kapag lumalapit ako sa Lord, nakikita kong paano talaga na sabi nga sa atin bilang isang Kristiyano na kahit saan tayo ilagay, nakikita talaga yung pagiging isang Kristiyano natin at doon ko po pinakikita sa kanila tulad po nung topic namin nung Saturday doon sa balancing about your ministry, about sa God. So talagang sabi ko nga, aatin ba ako? Hindi, pero salamat sa Lord na basta't ang sinasabi ng Lord, don't give up. Yun po yung pinanghahawakan ko at laging sinasabi na kahit nasaan ako, alam ko kasama ko ang Panginoon. Kaya po, purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay meron po tayong online. So yun po, binabati ko rin yung ating mga kapatid through online na ayun po, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating 10 million viewers. Sabi ganun, no? At ayun po, dadako na po tayo sa exhortation. So yun po, tawagin ko po ang ating kapatid, Sister Net, portion ko lang. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. At yun po sa mga nasa online, yan. Magandang gabi po. At syempre po sa ating pong pastora na nandito, kay Pastora Saibel at kay Pastora Babes po. Yun po, nagpapasalamat din muna po ako sa Panginoon sa nagdaang January 29. Yun po, nabigyan ng pagkakataon na ma-celebrate po yung 87th birthday ng mother namin. Glory to God na nagkaroon po ng bonding, family bonding dahil umuwi po yung kuya ko from Guam na nakasama namin. Kumpleto naman po kami kahit po yung kapatid ko pong hindi nakakalakad na isama namin sa resort. Kaya yun, ang laking bagay na sa 87 years ng nanay ko ay kasama pa namin po siya. Kaya yun, pinagpapasalamat ko po yun sa Lord. At kahapon din po ay bumalik na rin yung kuya ko na bumalik na sila sa Guam. Nandun na rin sila. Safe naman daw po sila nakarating. At yun, salamat sa Lord dahil bihira po talaga na sabi nga yung matatanda na umaabot sa ganong edad, talagang blessing ng Lord. Kaya, ayun, salamat po sa Lord. Yan. Dumako po tayo sa pagbibigay. Alam ko naman po na hindi na tayo kailangan i-exhort. Kasi alam na po natin kung bakit po tayo talaga nagbibigay sa Panginoon. Hindi po para sa Panginoon, kundi para sa ating mga gawain dito sa ating church. Pero babasahin ko muna po yung sa 2 Corinthians chapter 9, 6-7. Yan. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, napakalino po ng Lord, ng sinasabi ng Lord na totoo naman po yun, no? Pag tayo po ay nagtatanim, siyempre po, kapag po ang itinanim po natin, isang buti lang ng palay, ano po yung i-expect natin? Di ba po? Hindi tayo makakapag-expect ng aani po tayo ng isang kaban. Pero ang sinasabi po dito ay kapag po tayo nagtatanim ng marami, ibig sabihin, di ba po, parang nagsishare lang po yan ng, ng Word of God. Kapag po tayo ay maraming nasisharean, maraming tsansa na maraming makadalo sa ating pong mga gawain, lalong-lalo na dito po sa church natin. At sabi po doon sa kailangan pag nagbibigay din po tayo ay hindi po tayo napipilitan lamang.
kailangan po yung talaga yung kusang loob kung ano po talaga yung ating ibibigay. Kasi alam naman ng Lord kung meron o wala tayong ibibigay, di ba po? Pero yun nga po, sabi ng Lord, magbigay po tayo ng may kagalakan. Kaya yun po, inaanyahan ko po ang lahat na magbigay tayo sa Lord. Kamay sa ating kaloob. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Tunay nga na nagpapasalamat po kami sa bawat isa, Lord, na nagkaloob. Alam namin, Lord God, na hindi masasayang ang mga pinagkakaloob namin dahil ito po ay magagamit sa inyong kaharian, Lord God. At magagamit din po ito ng aming mga kapatiran na dumadayo pa sa ibang lugar upang makapag-share po ng Word of God, Lord God. At mas marami pa po ang maabot nito na kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan, Lord God. Salamat at Lord, sa gabing ito, Lord God, patuloy nga na pagpalain mo ang bawat isa upang nang sa gayon, mas marami pa po kaming maipagkaloob sa inyo, Lord God. Alam namin na kaya po kami nakakapagbigay ay dahil po sa inyo lang nanggagaling ang lahat ng aming ipinagkakaloob, Lord God. Salamat po. Ito po ang salamat dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat Sister Net. At ngayon po ay i-ready po natin ang ating spiritual na mata, ang tenga natin. At alam natin ito yung pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, yung makapakinig muli tayo ng salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. At ngayon po, tatawagin ko po ang ating kapatid, Brother Edward Cabahug. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Good evening po sa bawat isa. Yan. So, nabibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagsalita ulit. Salamat sa Panginoon. No? Salamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya niya araw-araw. Yung paggising pa lamang natin sa umaga ay nakikita na natin yung grasya ng Panginoon araw-araw hanggang sa tayo ay umuwi. Buo pa rin tayo katulad nga sinabi ni Odi. Okay. So, dahil po ang tema natin ngayong buwan ito ay Love Conquers All. So, ito po yung ating tatalakayin at dito po ako dinala sa bahaging ito. Pero bago po yan, tayo po muna ay yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Lord God, marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Patuloy kami nagpapasakop, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Pinababa namin, Panginoon, na yung mga sarili, Panginoon, at itinataas ka namin, O Diyos. Sa oras na to, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, na patuloy na mag-convince at magsalita, Panginoon, sa bawat puso namin. Salamat po, Diyos, sa lahat ng narito, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Ganito din po ang mga nakikinig online, Panginoon, pagpalain mo po. At ang wala po rito, Panginoon, nasaan man sila, O Diyos, patuloy mo silang samahan at ingatan. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? So dahil po ang February ay punong-puno po ng love at yun po ang topic natin sa buwang ito, Love Conquers All. Sobrang napakaganda itong pag-aralan at dito po ako dinala sa passage na ito ng Panginoon. Sige po. Sabi po dito sa Galatians 5:14, alam na po ng lahat ito. Sabi niya dito, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as you love yourself. So pinamagatan ko po itong love thy neighbor. Okay? So dito po mga kapatid, next slide po.
Sabi po dyan, in a world filled with division, conflict, disagreement, competition, rivalry, anger, resentment, jealousy, bitterness, etc., name it. Ano pa po ang mga naiisip nyo na kung ano-ano pa man na yan? Okay? Sabi po dyan, ay yan yung mga bagay na nakakasalamuha po natin araw-araw. Pero po sabi rito, sabi ni Paul, ni Apostle Paul, sa kanyang mga salita sa Galatians 5:14, offer a profound solution. Ano po ang kanyang solution dito? Sabi niya, the entire law is fulfilled keeping this one command. Ano yung command? Love your neighbor as you love yourself. Isang simpleng utos para po sa ating lahat. Pero po, maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi natin ito nagagawa. Amen? Kung sa mga Kristiyano, hindi po natin ito nasusunod ng ganon kaganda, di lalo na po yung mga nasa labas po natin. Pero po, itong salita na to, sabi niya, the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as you love yourself. Hindi po ito request. Hindi rin po ito suggestion. Hindi rin po ito palambing na, sige na, love your neighbor. Hindi po ito palambing. Pero sabi niya, it is a command. Inuutos niya, parang pag nasa bahay ka at sinabi ng tatay na, hugasan mo yan, kapag hindi mo sinunod, something will happen to you. Tama ba? Kung nasa school ka or nasa trabaho ka, at may binigay sa yung task at hindi mo yun ginawa, but something wrong will happen to you. Magkakaroon ka ng punishment. So pag-aralan po natin, saan ba galing ito? Bakit lumabas itong command nito? Ang sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Na katulad na sinasabi ni Paul sa Galatians 5:14. Let us study the brief context sa verse na ito. Sabi po niya sa Mark 12:28 to 34. Summarize lang po niyan. Sabi diyan, si Jesus asked by the scribe. Tinanong siya ng eskriba, sabi, which commandment is the greatest? Ang sabi ni Jesus, alam na natin ito. Jesus responds by quoting the Shema. Yung Shema na to, yung iba, they pronounce this as Shema, but they pronounce this one as Shema. Etong Shema na to is the fundamental Jewish prayer and declaration of faith. It is considered one of the most important prayers in Judaism. Ngayon, if you want to read more of it, pwede po kayong pumunta dito sa Deuteronomy 6:4 and 5. So dyan po sa Mark 12:28, dahil summarize lang po ito, ano sabi niya dyan? Loving God, sabi niya, loving God with one's heart, soul, mind, and strength is the greatest commandment. Pero dinagdag pa niya, that loving one's neighbor as oneself is the second greatest commandment. So at least, alam natin na may pinanggagalingan itong Galatians 5:14 na ito. Balikan pa natin. Ano po ang sabi sa Matthew 22:34 to 40? Summarize lang din po ito. Tinanong si Jesus ng isang pariseo. Sabi sa kanya, anong commandment ang pinakamataas? But Jesus responds similarly. Kung ano po ang sinabi sa Mark 12, quoting the Shema, sabi, adding that loving one's neighbor as oneself is the second greatest commandment. So meron silang pagkakasundo, hindi sila nagkakahiwalay. Mamaya malalaman natin, bakit kaya ganito ang utos ng Lord sa bawat isa? Bakit kaya ginawa ng isa na dati naman ay pangalawa lamang ito? Basahin po natin yung kasunod sa Leviticus 19:1-37. So medyo mahaba. God gives instruction to the Israelites on how to live holy lives.
Sa verse 18, sabi niya, specifically commands the Israelite not to seek revenge or bear a grudge against anyone, but to love their neighbor as themselves. Okay? Magkakapareho po ba? Yes. Hindi ba sila nagko-conflict? Hindi. Sa simula pa lang, makikita natin doon na yung sinabi doon sa Mark, sa Matthew, sa Leviticus, magkakasama sila. Mahalin natin ang ating kapwa. Pero, second commandment. Pangalawa, second, pero dito sabi niya, wag daw tayo magtitake ng revenge or grudge against anyone, but to love their neighbors as themselves. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, itong tatlong context na to, the command to love one's neighbor as oneself emphasizes that the importance of treating others with kindness, compassion, with respect. Paano po naging ganito? Sa panahon ng lumang tipan, sa panahon nila ng mga Pharisee, alam po natin, yung mga Jewish sect during the time of Jesus Christ, maraming mga hindi kasali. Ang mga kababaihan, meron silang mga rituals, meron silang mga beliefs na hindi kasali ang mga kababaihan. Hindi sila pwedeng magbasa ng Torah. Alam niyo yung Torah? Ito yung tinatawag na central text, yung Hebrews Bible. They are not allowed to read. They are not allowed to read a prayer. They are not permitted to lead a prayer. They are not allowed to participate in public worship. Hindi sila kasali. So therefore, doon lang sila sa likod. Ang mga kalalakihan ay sa unahan. Ano pa ang pwede nating makita dito? Ang mga bata hindi kasali. Maraming hindi kasali during the time of panahon ni Jesus. Kapag ikaw ay pinanganak na babae, wala kang chance, wala kang formal education sa Jewish law and tradition. Wala ka nun. Pero kapag ipinanganak ang lalaki, at the age of 5 and 6, bibigyan ka, meron kang formal tradition ng Jewish law. Pag-aaralan mo yun, yung Jewish law at tradition nila sa edad na 5 and 6. So therefore, ang mga kalalakihan lang ang binibigyan ng ganong kalaking karapatan. But during the time of Jesus Christ, dumating na si Mary, si Martha, ang Samaritan woman, nagkaroon ng pagbabago. Bawal ang mga may sakit. Kung ikaw ay dinudugo, hindi ka pwede, makasalanan ka. They treated you like that. Bawal ang mga may ketong. Ang tingin sa iyo ay makasalanan, ang tingin sa iyo ay may sakit. Ang daming ipinagbabawal. Kaya kung mapapansin nyo dito, ang sabi, puro kayo paimbabaw. Ang galing-galing niyong sumamba sa Lord, pero hindi kayo marunong trumato ng inyong kapwa-tao. Puro kayo samba kayo ng samba. Pero kung mapapansin nyo dito sa pinag-aralan nating mga konteksto, puro mahalin ninyo ang iyong kapwa. Mahalin ninyo ang iyong kapwa. Kaya anong ginawa niya sa Galatians 5:14? Isa na lang, love your neighbor as yourself. Dito po mga kapatid, sa kontekstong ito na Galatians 5:14, tatlo lang po ang nakita ko dito. Sabi niya, why love matters? Number 1, it fulfills God's law. Tama naman. Kaya nga sabi niya, love your neighbor as yourself. Sabi niya diyan, loving others completes our obedience to God. Katulad nga po ng sinabi natin, sa panahon ng lumang tipan, ang mga kababaihan ay wala po kayong K at wala po kayong karapatan. Ipinagbabawal ito para lang sa mga kalalakihan. Ganun ang pagtingin. Can you imagine? Ganun ang pagtingin ng sekta ng mga Pariseo, ng Jews sect sa panahon na ito ng Panginoon. Pero nung dumating si Jesus, iba ang dala niya.
Pwede ka na. Pwede na ang may sakit. Pwede na ang mga kababaihan. Ganon ang compassion niya. Ganon ang pag-ibig na binibigay ng Panginoon. Sabi po dyan sa Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Mas maganda po siya sa Tagalog. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So dito po sa Romans 13:10, na isinulat ni Apostle Paul, anong binibigyan niya po ng emphasis? Yung fundamental principle of Christian living. Ano tong fundamental principle of Christian living? Love God, love others. Yun ang binibigyan niya ng diin dito. Na sinasuggest niya pa, sabi niya, kung minamahal natin ang ating kapwa ng totoong pagmamahal, we will never harm them. Totoo naman. Hindi po ba? Kung mahal natin ang ating kapwa, sabi nga dyan sa 1 John 4:20, basahin ko lang po sa Tagalog, sa unang Juan, ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So therefore, mga kapatid, yung nagsasabi na mahal niya ang Diyos, pero hindi niya minamahal ang kapwa-tao, liars. Liars. Sinungaling daw po sila. Sabi sa Biblia. Ang sino mang nagsasabi na, kaya nga ang sabi sa mga Pariseo noong unang panahon, mapagpaimbabaw. Kayo'y mapagpaimbabaw. Nagkukunwari lang kayo. Pero ang totoo, ang sa loob nyo ay hindi. Ang Panginoong Hesus, iba ang turo niya. Yung totoong love na nanggagaling. Amen po ba? Bakit po? Yung ating pong kapwa, mga kapatid, yun po ang ating, yung reflection. Kaya pag sinabi nating mahal natin ang ating kapwa, at pag sinabi nating mahal natin ang kapwa, meaning mahal din natin ang Diyos. Because yung ating kapwa, yung others, yun yung ating neighbor, they are the reflection of our God. Kaya pag sinabi natin na, parang ang hirap, minsan ang hirap, di ba? Pero yun talaga yung totoo eh. We have to embrace yung reality, yung truth. Ito yung totoo na kahit minsan hindi ka mahal-mahal yung isang yon, pero ganun talaga. Yun yung reflection ni Jesus. Sabi nga dyan sa Mateo 25:40, ang ginagawa mo sa pinakamaliit na kapatid mo, ginagawa mo sa akin. So ibig sabihin, kung sino yung pinaka-least at yung tao na yon, sabi, kasi tayo minsan karaniwan, di ba? Gusto kong gawin to sa kanya. Kasi may favor siyang ibabalik sa akin. Return favor ba? Pero hindi ganun si Lord eh. Yung pinaka-list. Pag gumawa ka raw ng mabuti at hindi siya nakabalik, credit mo na lang sa langit yon. Amen? So yun yung sinasabi dito. Kaya yung sinasabi natin na iniibig natin ang ating Diyos, pero hindi naman natin iniibig ang ating kapwa. I'm sorry, pero liars tayong lahat. We are all liars. May mga tao na hindi katanggap-tanggap sa ating paningin. May mga tao na hindi katanggap-tanggap sa ating isipan. Pero minsan, anong dapat natin gawin? Hayaan natin sila. Huwag na lang natin pansinin. Diba? May mga bagay hindi na natin bibigyan pa ng pansin kasi minsan, magkakaiba tayo ng, alam niyo, magkakaiba tayo ng character. Magkakaiba tayo ng idea. Yung konsepto natin sa buhay ay magkakaiba. This is your concept, this is my concept. That's your idea. But it doesn't mean we fight. At the end of the day, we talk the same language. And that the same language is love. Ang dami ng matalino sa mundong ito
lahat sila ay nagbabakbakan sa Senado. But at the end of the day, anong kailangan pag sinabing carried? The decision is carried. Unity dapat. We talk about the unity, then love. Bakit marami ang hindi nagkakasundo? Kasi hindi nila nakuha yung essence na ito na tanging mga Kristiyano lamang ang nakakaintindi na at the end of the day, we don't have the same idea. Your idea is different from mine. Your concept is different from mine. But at the end of the day, we talk sa isang lengguwahe lang, love. Kaya nga sabi dito sa number 1, fulfills God's law. Ginawa na itong batas. Hirap sundin. Kasi minsan hindi natin gusto ang kapwa-tao natin. Pero minsan, alam niyo mga kapatid, hindi naman natin sila kailangang gustuhin. Minsan, parang sila, pero bigyan natin ng space yung ating mind, yung heart natin na, sige lang, baka ganun lang. Bigyan natin ng space yung sarili natin na, okay lang. Yung mga ganun. Kasi, when do you indulge? Hindi mo gusto yon, magpapanabong kayo. Amen ba? Ano pang pwede nating matutunan dito? So number 2, sa verse ng Galatians 5:14, sabi niya, why love matters, it reflects God's character. We mirror God's love, demonstrating His nature. Kapag po tayo, mga kapatid, humaharap sa salamin, humaharap tayo sa salamin, nakikita natin yung reflection natin. Tama ba? Sabi nga ni Boy Abunda, pag humarap ka sa salamin, anong sasabihin mo? Sabi niya, pag humarap ka sa salamin. Siyempre, pag humarap tayo sa salamin, anong sasabihin natin? Pag nakikita natin yung reflection natin. First, nakikita natin yung mga blemishes ng skin natin. Nakikita natin minsan, ang galing mo, ang pogi mo, ang ganda ng hair mo. May mga ganong-ganong style, di ba? Ang puti mo. Yun ang nakikita natin. The same thing, mga kapatid. Yung mirror na yan ang nagre-reflect sa atin sa Panginoon. Because we are the reflection of God. Ano mang kapangitan ang nakikita mo sa harapan ng salamin, iyon bang kapangitan na yon ang nakikita ng ibang tao sa atin? O yung ganda na nakikita mo sa salamin na yan ba yung ganda na nakikita ng mga tao na nakapalibot sa atin? Beware when we speak. Beware when we talk, we move, everything. Beware. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tao na yan na nakapaligid, aware sila sa ganyan. Minsan, sasabihin sa'yo, ayoko na nga mag-born again. Ayoko nang sumali sa sekta nila. Mga praning yan, mga born again na yan. Parang mga baliw. Kantahan ng kantahan, nakakabulahaw sa kapitbahay. Diba? Kaya po alam nyo mga kapatid, it's because we are the reflection of God. Beware sa pagsasalita natin. Kahit minsan alam nyo, galit na galit ka na. Galit na galit ka na, gusto mo na talagang, pero compose yourself. Compose. Kailangan yun eh. Kasi alam nyo kung bakit? Mapupulaan kasi tayo. Hindi lang si Ate Net ang mapupulaan. Kasama na si Ma'am Weng, kasama na si Mona, kasama na tayong lahat na mapupulaan dito. Kasi we are followers of Christ. Amen po ba? Kaya sa tuwing tayo ay lalakad, saan man tayo pupunta, sa school man, sa trabaho, kaya ako pag galit na, nagkakantin na ako, nagkakape na ako sa kantin. Yung bang malapit na ako magalit, ang iingay ng mga bata minsan.
O, sasabihin ko, Sir, sabi ng estudyante ko, Sir, saan ka pupunta? Sa kantin, magkakape lang ako. Kasi baka mamaya kung ano nang natin. So the same thing sa inyo mga kapatid. Hindi ko po alam kung saan kayo pumupunta araw-araw, yung mga activities natin araw-araw. Pero God is reminding us na we have to be careful of our speak, of our actions and everything like that. Kasi po, pag tayo nagkamali, mahirap. Lagi tayong maglalagay sa puso natin na, baka naman ganun lang siya. Baka naman ganun lang siya. Nakapagsalita ng ganun lang. Alam mo yung isip, bigyan natin siya ng benefit of the doubt na baka ganun lang. Huwag agad tayong mag sa mind natin kasi once na ganun, nilagay natin sa mind natin, ang kaaway, nandyan siya. Ay, oo nga. Pinaringgan ka. Mamaya tapusin mo siya paglabas ng school. Mahirap ba itong trabaho na to? Sabi nga sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Sa Tagalog, basahin ko po, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang galing ni Lord, no? Yung karakter na hindi mo matatagpuan doon sa mga nauna sa Kanya, lahat yon. Yung mga character sa Bible na talaga namang pili, pero sa Kanya, wala siyang tapon. Sa Kanya, tanggap lahat. Dito po sa verse ng unang Juan 4:8, binibigyan ng diin ni Apostle John yung fundamental characteristic of God's nature. Ano po yun? Kasunod po. Ano yung characteristic ng Panginoon? Number 1, loving. Love, holiness, justice, mercy. Marami pa, pero number 1, love. Yan yung hinihimok na ni Apostle Paul na dapat maging character din natin. Unang-una yung pag-ibig. Kaya ang ganda ng topic natin, love conquers all. Ilan kayang mga bundok ang tatawirin at karagatan sa ngalan ng pag-ibig? Amen? Si Lord, nagpapatawad na, pero tayo, galit pa rin tayo. Amen? Kaya nga hindi tayo karapat-dapat na maging si Lord eh. Kung bibigyan tayo ng chance na maging Diyos, wala, bagsak talaga tayo. Kasi pag nainis ka, ting! Abo ka na. Ting! Baka naging pusa na tayong lahat. Di ba? Sa galit natin. Kasi hindi natin makompose yung sarili natin. Can you imagine, si Lord kaya niya? Nakukompose niya yung gano'n na kahit kainis-inis ka na, pero kaya niya talagang yun. Hindi tayo pwede. Amen? Sobrang tagal na ng kasalanan. Kinamatayan na ng iba, pero hindi pa rin tayo natitinag. Para tayo mga archaeologists, na master na natin ang paghukay sa labi ng nakaraan. Hukay. Ikaw kasi, naalala ko yung ginawa mo sa akin? Naalala ko? Maglilinis tayo ng church. Late ka? Tapos na yun eh. Alam nyo, minsan dapat dino-joke na lang natin yun. Kasi once na dino-joke natin, lumalampas tayo. Nakuha nyo po? Pag narinig natin, tapos na tayo doon, lampas na tayo doon. Ganun ang magkakapamilya. Ikaw nagsabi sa akin, maglinis ng ganito, hindi na ako attend, lipat ako sa kabilang church. Diba? Pero ngayon, pag naiisip ko yon, wala lang, natatawa lang ako. Kasi may mga bagay pala na hindi na natin dapat pansinin. Pumasok dito, lumabas dito, patawarin na natin, tapos na lahat yon. Huwag na nating masterin ang pagiging archaeologist. Yung mga nakalibing, itapon na natin. Tapos na tayo sa bagay na yon. Move on. Habang ang tao ay tumatanda, rumurunong, nagkakaroon ng wisdom, lumalawak ang kaalaman, natututong magpatawad. Pag hindi pa tayo nagpatawad, saan na tayo pupulutin? Walang puwang sa kalangitan ang hindi marunong magpatawad. Amen? Amen. Pwede po natin palakpakan si Lord?
We mirror God's character. Totoo yun. Dahil nire-reflect natin si Lord, kailangan ito tayo. Okay? Hirap ka, hirap din ako, hirap tayong lahat, kapatid. Ba, akala nyo ba? Kasi kailangan ito ang hakbang mo eh. Diyan, jaran, 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 babalik ka ngayon. Yun ang hakbang natin. Why? Nire-reflect natin, nire-represent natin ang Diyos sa bawat galaw natin. Meron kasi tayo mga nature. Alam mo yung nature? Ito ako, pasensya na po kayo, ito, ganito ako magsalita. Ganito ako mag-joke. Nature natin yun eh. May kanya-kanya tayong nature sa bawat isa na pagkaminsan, lumalabas-labas yan pag hindi mo nagogwardyahan. Kaya yung nature natin, dapat natatanggap ng bawat isa pag sinabi natin, si Ma'am Weng yun, tanggap ko na yun. Pag sinabi natin si Ma'am Mona, tanggap ko na yun. Pag sinabi natin si Ate Au, tanggap na natin yun, kahit bali-balik ta rin. Kasi tinatanggap natin ang bawat isa. Hindi na tayo nag-iisip pa ng bad kasi alam natin, ganun talaga. Amen po ba? Amen. Yung character ng Panginoon, yung reflection ng Panginoon, okay? Nire-reflect natin yon. Tayo ang represent. Hindi na si Lord bababa. Nandito na tayo eh. Ano pang gagawin natin? Ano pang gagawin natin? Ano pang gagawin ni Lord? Nandito na tayo. So, gawin na natin yan. Number 3. Ito po yung number 3. Unites us. Love transcends divisions, fostering unity. Sa Philippine Constitution po ng Pilipinas, mga kapatid, ilan ng mga presidente ang dumaan sa Pilipinas. Sobrang dami na, hindi ba? Maraming conflict ang nag-a-arise dyan. Maraming mga ideas, maraming mga competition, maraming mga disagreement. Normal ba ito? Yes, normal. Normal ba yung conflict? Yes po, normal ito. Kaya nga, ganun pa man, sa kabila ng lahat, katulad nga po ng sinabi ko kanina, normal man ito, at the end of the day, isang lang lagi ang pinag-uusapan natin, unity, love. Si nanay, si tatay sa bahay, malimit yan nagbabangayan. May diskusyon yan. Si nanay ayaw patalo. Si tatay ayaw din patalo. But at the end of the day, ano po? Ang reconciliation, love. Si ate, si kuya, kasi may kanya-kanya tayong gusto eh. Ang mundong ito ay ganun talaga, sadyang ganun. Pero ganun pa man, dapat sa kahuli-hulihang araw, may unity tayo. Sabi po dyan sa Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sabi po dyan ni Apostle Paul, ano yung ini-encourage niya sa bawat sa atin? Unity and peace. Yun ang binibigyang diin niya po dito. Strive for unity and peace. Ang bawat iglesia po, mga kapatid, na nagkakaisa at nagkakasundo, na andoon ang Espiritu ng Diyos. Walang Espiritu ng Diyos sa hindi nagkakasundo. Baka po Espiritu ni Batman yun. Sabi po dyan sa awit 133:13, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. For there the Lord bestows His blessings, even life forevermore. Sa Tagalog po, napakaligaya at parang kanta to, napakaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Ano pa? May problema at wala kang pera, masaya. Yan nga ang buhay ko na kay Jesus.
Laging may galak sa tuwina. Amen. Yan yung, hindi ko po alam kung alam niyo po yun, pero sa panahon po yun ng lumang bato. Amen? Yun po yung panahon ng lumang bato. Ano po ang hinihiling niya dito? Harmony, cooperation, dahil naandoon ang Diyos sa bahaging ito. Next po. Matatapos na po. Sabi niya, just because I disagree with you does not mean I hate you. We need to relearn that in our society. I disagree, you disagree, we disagree. Hindi tayo nagkakaintindihan, pero hindi ibig sabihin, I hate you. Nag-disagree lang tayo, hindi tayo nagkakaintindihan sa bawat isa, pero hindi ibig sabihin, I hate you. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, at the end of the day, I hate you man, magbigay tayo ng space sa puso natin, sa brain natin, we speak one word, love pa din. Amen? At bilang conclusion ko po, sabi po dyan, loving our neighbors is a fundamental summary of God's law. It emphasizes the importance of treating others with love, kindness, and respect. Now, balikan ko yung tanong ko kanina. Bakit ganon? Yung context na pinag-aralan, isa lang po ang ibig sabihin at gustong mangyari ng Panginoon. Mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Parang hirap, no? Akin to eh. Ba't ko siya bibigyan? Mahirap. Sobrang mahirap. Kaya nga it is a command. Utos. Kasi kung ito ay pasuyo lang, hindi mo to susundin. Tama ba? Pasuyo naman, pakimahal nga siya. Pasuyo naman, mahal mo siya. Or kaya ay, meron akong request sa'yo, pwede ba nating mahalin siya? Kaya nga hindi ganon. Hindi siya suggestion, hindi siya pabebe na sabi. Hindi siya suggestion, hindi siya request. Anong sabi? Mahalin mo siya. That's it. That is a request. It's not a request, it is a command. Kaya nga hindi sabi, please, pwede bang mahalin mo siya? Pwede bang makisuyo sa'yo na mahalin mo siya? Hindi ganun ang pagkakasabi niya. Kundi, mahalin mo siya sa ayaw mo at sa gusto mo. It is a command. Amen po? So sa gabing ito, dahil po ang topic natin, love conquers all, may mga pagkakataon sa buhay natin na masasalubong natin ang ating mga neighbor, sa trabaho, sa lahat ng pupuntahan natin. Alam na natin kung paano ang gagawin natin sa lahat ng ito. Amen po ba? Pwede natin palakpakan si Lord? Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Lord God, salamat po Panginoon sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat sa amin, Panginoon. Nawa po, Diyos, ay baunin namin ang pagpapalang ito, Panginoon. Ang utos, Panginoon, na mahalin namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal sa amin, Panginoon. At Lord, sa oras na to, maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong biyaya sa amin, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, yung limit namin, Panginoon. Yung mga hindi namin kayang gawin, Panginoon. Yung limitation namin, Panginoon, binibigay namin ito sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin makakaya, Panginoon, sa bagay na to, Panginoon. Lord, sisikapin namin. At Lord, dalangin namin na patuloy mo kaming samahan at pagpalain, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa oras na to, ang bawat isa po, Diyos, ay pagpalain mo, Panginoon. At sa aming pag-uwi, samahan mo po kami. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Thank you, Brother Edward, sa napakagandang message na ibinigay ng Lord. Sabi nga, love conquers all.
So, napakasarap gunitain, di ba? Yung sabihin na love your neighbor. Siyempre po, hindi natin, minsan may mga bagay na nakikita tayo na parang, dapat ko ba siyang mahalin? Pero hindi po dahil command yun ng Panginoon. So yun po, talagang sabi nga love our neighbor as we love ourselves. And siyempre, love God and love others. Hindi natin po pwedeng mahalin lang yung sarili natin. Dapat kasama na doon. Kasi nga po, sabi nga, kung ano man tayo, alam ng Lord yan. Kung ano man yung mga nararamdaman natin, nararanasan natin sa buhay, alam natin na hindi natin magagawa, sabi nga, hindi natin magagawa magmahal kung wala yung pagmamahal na ibinigay ng Lord sa atin. Kaya mapapansin niyo po ba mga kapatid na sabi nga, kahit hindi natin ka-churchmate yung mga namimit natin ng mga Christian, pero dahil alam natin na iisa, yung love na iyon na ibinigay ng Panginoon, kahit na first time mo lang siya mamit, ay Christian ka, parang nandun agad yung heart nyo nagkakaisa, di ba po? Ayun po, at sabi nga we are the reflection of God. We need to be careful how we talk, how we act, and whoever does not love does not know God, because God is love. Unity and peace, yun po. Yun din po yung fundamental ng love. At yun po, salamat Brother Edward. At ngayon po, meron po tayong announcement, prayer and fasting this Saturday at 9 a.m. Ayun po. Napakahalaga po ng gawain ito, kaya po ang bawat isa, iniimbitahan po namin na tayo po ay umattend, and church cleaning after service this Sunday, and potluck po tayo. So yun nga po yung sinabi ni Brother Edward na sa paglilinis natin, minsan naglilinis ka na, tapos ang bilis nila, dahil love mo yung ginagawa mo, okay, sige, tapos na kayo, dito pa ako, di ba? Dahil sa love, imagine mga kapatid, dahil sa love na binigay ng Lord sa atin, nagagawa natin yung sama-sama tayo dito na dati konti lang, pero dahil sa love na inilagay ng Lord sa heart natin, natatapos natin yung gawain na kahit napagod, masaya, di po ba? Amen po ba? Ayun. So sige po, iniimbitan ko ang bawat isa na tayo po ay muling tumayo at palakpakan po natin ating Hallelujah, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa natapos na gawain ito, God. Tunay nga po, Lord, na patuloy na inire-remind mo sa amin, ipinaparanas mo sa amin, Lord, yung pagmamahal na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa love, O God, na simula noon hanggang sa ngayon, patuloy mong ibinibigay sa bawat sa amin. Kaya nagagawa namin yung mga bagay na dati hindi namin nagagawa dahil sa pagmamahal mong ito sa amin. Salamat po, O Diyos, sa bawat isang naririto. Salamat po, Panginoon, na patuloy, Lord, na inilalagay mo sa aming puso, Panginoon, yung pagmamahal, Panginoon, na hindi namin kayang magmahal kung wala yung pagmamahal mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito, sa bawat isang naririto, Panginoon. May we feel your presence, Panginoon. At patuloy, Lord, na pagpalain mo ang bawat family na aming nire-represent, na kahit anong mang sitwasyon, Lord God, patuloy na ibigay mo yung love, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat couple, sa bawat family, sa bawat mga anak, Panginoon, na kahit na minsan, Lord God, na nagkakaroon ng alitan sa bahay, Panginoon, but Lord, yung kabuuan, Panginoon, yung pagmamahal ay binibigay mo pa rin sa bawat isa. Kaya maraming salamat po. At dalangin po namin sa aming pansamantalang paghiwalay, ang pag-ingat, proteksyon sa bawat isa. Nawa ay patuloy na iparanas mo sa amin, O God. At patuloy, Lord, yung aming tahanan, na aming iniwan, Panginoon. Dalangin po namin sa aming pagbabalik, yung love na binibigay mo sa amin ay maranasan, O God, ng bawat family, Panginoon. Maraming salamat po at muli pang mga kapatid, tas po natin ang ating mga kamay. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen and amen. God bless po.